simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, mga kababayan, Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Ito nga, itapik natin itong rally ng Iglesia ni Cristo, no? Marami kasing ano ito, no? Anggulo. Maraming anggulo ito. Ngayon, magbigay lang po tayo ng reaksyon, mga kabunyog, dito sa mga Duterte dogs. Mga Duterte dogs o mga aso ni Duterte, kung saan ay nandun po sila sa rally ng Iglesia ni Cristo / rally para kay Duterte, di ba? Siyempre, inaasahan naman natin na talagang pupunta yung mga kagaya ni Bongo, ni Bato, nandun sino pa ba nandun? Si Robin Padilla, nandun po. Nandun din nakita ko, Mocha Uso, nandun din no? Si Marco Beta, nandun din si Marco Beta, di ba? Nandun si Philip Salvador, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang sinasabi, yung National Rally for Peace, dagdagan na natin, ano? Ang pangalan ng rally ng Iglesia ni Cristo ay National Rally for Peace. Piste. Hindi peace, no? Ngayon, ang galing po ng mga padrama, nila Bato, nila Bongo, sila Marcoleta, dyan sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga sila nagbubulahan, di ba? Kaya, alam nyo, ang malungkot dito, relihiyon sana itong Iglesia ni Cristo, totoo yan, meron silang karapatan maghayag ng kanilang saloobin. Hindi natin yan kino-question. Yung pagpapahayag po ng saloobin ng Iglesia ni Cristo. Ang pinupunto ko lang po, mga kabunyog, dapat maging honest, maging matapat ang Iglesia ni Cristo, na yaan naman talaga ay hindi rally para sa kapayapaan. Kung hindi rally para protektahan sila Duterte. Si Sara Duterte, si Rodrigo Canor Duterte sa mga atraso nila sa bayan. Ano ba yung atraso nila? Pagpatay ng tao, pagnanakaw, paglulustay ng kaban ng bayan, kabastusan, di ba? Yan ang mga pamimeke ng resibo ni Sara Duterte tungkol po sa paggamit ng pera ng bayan. Yan. So, ang rally na yan ay hindi para sa kapayapaan, kung hindi political rally para kay Duterte. Kaya lang, ayaw naman aminin yan ng Iglesia ni Cristo. O, di ba? Ako, sinasabi ko lagi, kung yan ay activity lang, isang religious activity, gawain nila sa kanilang relihiyon, tungkol sa relihiyon, wala sana tayong pakialam o komento. Kasi nire-respeto natin ang mga religious belief ng bawat sekta o relihiyon Mapa Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again. Pero hindi po hindi naman yan religious activity Yan ay isang political activity na sinasabi ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, pero para sa atin, hindi naman kapayapaan ang gusto niyan. Ang gusto niyan ay maabsuelto ang mga Duterte sa mga kabalbalan, katarantaduhan, mga ginawa pong kamalian ng mga Duterte, mga atraso ng mga Duterte sa bayan. Yan po ang totoo. Dahil sinasabi natin lagi, walang kapayapaan kung walang katarungan. Di ba? Magiging payapa lang tayo pag may katarungan Kapag mananagot, ang dapat managot. Ganun po yun. Ngayon, nandyan si Bato.
Ano sinasabi ni Bato? Nandyan daw siya para suportahan ang kapayapaan. Di ba? Susuportahan niya kasi siya mismo suspect sa pagpatay ng tao. Di ba yung EJK ni Duterte? Si Bato po ang nagpatupad nun Yung tinukhang-tukhang nila. Di ba? May kapayapaan ba kung wala kayong gagawing pananagutan sa mga ginawa nyo? Tayo sa bunyog, sumisigaw tayo, sipain sa pwesto si Sara Duterte. Kaya tayo mga kabunyog, magkita-kita po tayo sa January 18, Sabado, 1:00 ng hapon, dyan sa EDSA People Power Monument. Tayo'y naniniwala, tayo'y nananawagan, dapat sipain na sa posisyon si Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. Di ba? Sinusuportahan po natin ang impeachment. Ngayon, nandyan din po si Bato, nandyan si Bongo. Sabi na naman ni Bongo, nanloloko na naman. Nanloloko si Bongo. Anong sabi ni Bongo? Ako naman Nika para sa kapayapaan, magserbisyo sa taong bayan. Kung kayo ay para sa kapayapaan, bakit kayo gumagawa ng katarantaduhan? Di ba? Para sa kapayapaan, pero wala kayong gusto nyo, wala kayong pananagutan sa ginawa nyo. Hindi kasi pwede yun peace na lang tayo. Tapos itong mga piste, itong mga salot, hindi mananagot. Ganon ang konsepto ng kapayapaan ng Iglesia ni Cristo. Walang pananagutan. Hindi po pwede yon. Hindi po pwede yon. So, ganon sinasabi ni Bongo. Nandun din po si Robin Padilla. Si Robin Padilla, sabi niya, ano pa rin siya Unity pa rin daw. Malupit ka talaga ang bigote mo, Robin Padilla. Unity pa rin daw si Marcos, tsaka si Duterte. Di ba? Parang tatanga-tanga. Hindi pala parang. Talagang tatanga-tanga tong Robin na to. Tayo, wala man tayong pakialam sa away ng Marcos Duterte. Pero, buong bayan ang nakarinig Iniisip ni Sara Duterte na pupugutan niya ng ulo si Marcos. At sinasabi rin ni Sara, kapag siya'y nadedo, meron siyang kinausap na killer para patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. So, ang sinasabi ni Robin Padilla, unity pa rin. Unity pero papatayin na yung isa, di ba? Ganyan. Ganyan katarantado. Nandun din sa picture si Philip Salvador, nandun si Mocha Uson, di ba? Mga Dutards, mga Duterte po ito. Na ang layunin ay hindi managot si Duterte. Protektahan ang gumawa ng atraso sa bayan. So, hindi kapayapaan, kundi protektahan ang mga peste. Hindi peace, kundi peste. Di ba, Eddie Tolentino? Impeach Sara Duterte. Salamat, George Barcelona. Nasaan ang kapayapaan sa mga naulila ng pamilyang biktima ng EJK? Eksakto. Kapayapaan, katarungan, di ba? Katarungan. Ano yung katarungan? Naglustay si Sara Duterte ng pera ng bayan. 125 million, 11 days. Bukod pa po din sa 112 million, iba pa yung 600 million. Confidential pa niya, nilustay niya. Gumawa sila ng mga pekeng resibo na galing sa kanila. Peke ang resibo. Bakit na may meke ka ng resibo? Nagnakaw ka, ninakaw yung pera ng bayan. Garapal na pagnanakaw. So, dapat masipa siya. Di ba mga kabunyog? Yan ang katarungan. Ngayon, pwede bang alang-alang sa kapayapaan? Peace na lang? Ganun-ganun na lang yon. Yung mga pinatay sa extrajudicial killing, hayaan na si Duterte? Ganun-ganun na lang yon. Huwag na natin bigyan ng katarungan yung mga tao, yung mga pinatay nilang asawa, mga anak, kapatid, na hinusgahan ng bala ng mga pulis sa utos ni Duterte at may premyo pa na nabuking na si Bongo ang bagman. Ang daming atraso po. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, nasa ng dyan? So, kapayapaan. Kaya nga, makikita nyo, si Marcoleta, nanloloko. Kanina, na-vlog ko na to sa YouTube Nanloloko si Marcoleta sa mga sinasabi, daanin na lang daw sa korte, kasuhan si Duterte, si Sara. Yun ay isang bahagi ng proseso ng batas. Kasuhan sa korte, sang-ayon tayo doon.
Pero itong si Marcoleta, nanloloko, kulang-kulang ang sinasabi. Yung Quadcom hearing, naaayon din sa batas yun eh. Lawful din po yun, naaayon sa batas. Proseso ng batas na ang Kongreso ay nagbabudget hearing para malaman ng taong bayan paano ba ginagastos ang pera. Kasi yan ay kapangyarihan po ng Kongreso, kanilang budgetary power para i-determine ang mga budget sa bawat ahensya. At in the process, may mga budget hearing sa Kongreso, sa Senado, transparent po yan na dapat nalalaman ng taong bayan. Di ba mga kabunyog? So yan ay naaayon sa batas. Ngayon, nabuking ang mga katarantado ni Sara Duterte, yung paglulustay niya sa pera ng bayan. So ano naman ang susunod na legal na proseso na aayon sa batas, na aayon sa konstitusyon para sipain ang vice-presidente. Ang tawag po doon, impeachment, na nagmumula sa House of Representatives at pag nakapasa ay dadalhin sa Senado. Ang Senado ay magiging impeachment court. Yan po'y naaayon sa batas. O, di ba? Yan ay mga legal avenue ng ating batas, ng ating konstitusyon. Anong sinasabi ni Marcoleta na dapat daw kasuhan na lang sa korte? That is another avenue. Tama yon. Pero ang sinasabi ni Marcoleta ay kulang. Kaya itong si Marcoleta, magaling mambudol ito. Kaya bakit kung tatanungin ng Iglesia ni Cristo, bakit hindi kayo sang-ayon na i-impeach si Sara Duterte? Dahil daw sinabi ni Marcos, kahit ba sinabi ni Poncio Pilato kung alam nyong mali, mali. Kung alam nyong tama, tama. Di ba? Ganun yun eh. Ano klaseng relihiyon yan? Ang liwanag sa 10 utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. O, may ninakaw, may nilustay, may peking resibo, impeachment. Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi daw sang-ayon sa impeachment kasi daw, kapayapaan na lang. May batas may proseso. So, wala namang magulo dyan. Nag-hearing ang Kongreso na ayon yan sa batas. Hindi naman yan magulo Bakit? Pagdating ba ni Sara doon, magulo ba? Hindi naman Ang nanggugulo si Sara Duterte. Tinatanong siya. May karapatan ba si Sara Duterte ipagtanggol ang sarili niya? Meron. Tinanong siya sa budget hearing. Pinagsasalita siya. Nambabastos siya. Ngayon, impeachment court. May karapatan ba si Sara Duterte na ipagtanggol ang sarili niya? Meron. Anong magulo doon? Wala. Si Duterte, iniimbestigahan ng International Criminal Court. Iniimbestigahan din ng DOJ yung mga drug raid na ginawa. Ang dami po. Yung Pogo, iniimbestigahan. Pogo, na nagkalat ang mga sindikato ng mga inchik. Drugs. Drug. Inimbestigahan. Naabuking. Si Polong Duterte, sila Michael Yang. Sindikato ng droga, involved sa droga dyan sa Davao City. Ayon po sa pagdinig ng Quadcom. Lahat yan dumaan sa proseso. Ano bang magulo doon? Walang magulo. Pero hindi sapat. Hindi sapat na nalaman lang ng taong bayan. Ang dapat, mabigyan ng katarungan. Dahil kung yung nagnanakaw ng isang lata ng sardinas ay nakukulong, dahil may batas tayo, nagnakaw ka ng sardinas, nagnakaw ka ng isang latang gatas, nagnakaw ka ng 10 kilong mangga, nagnakaw ka, i-apply ang batas. Wala problema. Pero si Sara Duterte, naglustay ng 125 million, nag-imbento ng mga peking resibo sa kanyang confidential fund, pera ng bayan, dapat din siyang managot sa batas. At isa sa pananagutan ay sipain siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Di ba mga kabunyog? Naaayon sa batas yan. Yan ba'y magulo? Hindi. Pero yan ay magiging laban sa interes ng mga Duterte. Yan ang gustong protektahan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Nabibilaukan nga ako talaga. Iglesia ni Cristo. Bakit Cristo? Hindi naman turo ni Cristo yata ang pinangangaral nyo Parang turo ni Barabas Judas Cestas di ba?
Hindi turo ni Kristo yun eh. Ang alam kong turo ni Kristo, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang manlalamang ng tao. Pananagutan. Pananagutan. Justice. Hindi yung babaliwalain ang mga kasamaan na nangyayari. Dahil sa kapayapaan, magbubulag-bulagan tayo. Sa mga pambabastos ni Sara Duterte. Sa mga pagnanakaw na ginawa niya, confidential fund, peking resibo, panunuhol sa DepEd official. Panunuhol. Bribery. Magbubulag-bulagan tayo sa mga ebidensya. Hindi pwede eh. Dahil sa kapayapaan na sinasabi ng Iglesia ni Cristo, magbibingi-bingihan tayo sa mga humihiyaw ng katarungan. Na biktima po yung mga pamilya ng mga anak, asawa, kapatid na pinatay po sa drug war ni Duterte. Nangihingi ng katarungan ng ang mga naulilang anak, nabalong asawa, mga magulang na nawala ng anak, mga anak na nawala ng magulang. Magbibingi-bingihan tayo. At hayaan na sabihin natin din sa mga biktima na libo-libo, huwag na kayong tumigil na kayo. Patay na yung tao eh, wala na, tapos na, move on na. Move on na. Ganyan ang kapayapaan na gusto ng Iglesia ni Cristo. Baliwalain lahat ng mga kasamaan na ginawa ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte. Kung sana nagparali ang Iglesia ni Cristo noong panahong nagkakapatayan sa kalye, pinapatay, nakatimbuang ang mga mahirap. Sabi, drug addict daw, may revolver, nanlaban daw. Libo-libong pinatay po. 25,000, 30,000 pinatay sa panahon ni Duterte. Dumadaanak ang dugo, literal, sa mga kalsada. Diyan sana nagrally ang Iglesia ni Cristo tungkol sa kapayapaan. Wala eh. Wala namang rally ang Iglesia ni Cristo. Anong kapayapaan yan? Kaya nandiyan sila Bongo, sila Robin, sila Bato. Anong aasahan natin dyan? Talagang kakahul lang po ng kakahul yung mga yan. Diba mga kabunyog? Maliwanag naman yun eh. Sabi ko nga, kung yan ay religious activity lang, kung yan ay mga paniniwalang panrelihiyon, hindi ko yan babatikusin. Kasi ano naman ang pakialam ko sa relihiyon ng Iglesia ni Cristo kung may mga paniniwala sila? Halimbawa, hindi sila kumakain ng dinuguan. Wala akong pakialam. Di ba? Ano yun eh? Relihiyon yun eh. So what? Di naman niya nakakasakit sa tao eh. Hindi sila kumakain ng dinuguan eh. Hindi sila nagpapasko. So what? Di huwag kayo magpasko. Respeto. Ayaw niyo magpasko eh. Tayo, magpapasko tayo. Christmas party, di ba? Di okay yun. No problem. Again, sasabihin ng Iglesia ni Cristo, kami lang ang maliligtas. Di okay. Respect. Kayo maliligtas. Relihiyon yun eh. Sana nga, maligtas kayo. Magpakabait ka. Ligtas ka pala eh. Di ba? Di ba? Dapat kung ligtas ka, magpakabait ka. Maging mabait ka. Huwag kang balasubas. Di ba? Kayo maliligtas. Okay. Go. Pero pagdating sa political na paniniwala, politika to eh. So, hindi nyo na pwedeng gamitin yung lisensya nyo sa relihiyon. Dahil nung kayo ay nagparali-rali dyan tungkol sabi nyo sa kapayapaan, na hindi naman totoo, itong pamamahala ng Iglesia ni Cristo, nanloloko pa, politika naman talaga yan, manloloko kayo, manggagancho kayo, di ba? Niluluko nyo ang Pilipino, in fact, niluluko ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo yung marami nilang kasapi na parang robot na sumusunod. Sorry Alam niyo yung sinususing robot. Pag sinusing mo yung robot, dilalakad na yun. Hindi ganun eh. May konsensya tayo. Meron tayong sariling pag-iisip. Meron tayong budhi. Alam natin na tama at mali. Kahit anong reliyon mo, sinong Poncio Pilato nagsasabi sa'yo, gawin mo to. Kung alam mong mali, bakit mo gagawin? Di ba? Basic yun. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ganun tayo sa bunyog eh. Alam mong mali, huwag mong gawin. Diba? Hayaan mo si Sara Duterte, litisin siya, i-impeach siya. Bakit? Ba't mo poprotektahan si Sara Duterte? Bakit niyo poprotektahan? Para saan? Nandiyan ang mga ebidensya.
Ayaw nila ng impeachment. Bakit ayaw nyo ng impeachment? Pinakain ba kayo ni Duterte? Ano ba? Binayaran ba kayo? Di ba? May pakinabang ba ang mga iglesia ni Cristo dyan? Kay Duterte? Tingin ko naman po wala eh. At naniniwala ako, maraming mga kasapi ng iglesia ni Cristo hindi sang-ayon sa kabalbalan ng kanilang mga mini-ministro dyan, kung sino man yung mga hudas na nagpakanana. Sorry for the word. Pero diret yan. Sino mang hudas na nagpakanan yung rally-rally na yan for peace, iglesia ni Cristo, sinong namamahala sa inyo, kung sino mang mga hudas na yan, ha? Maya naman kayo kay Kristo. Ha? Maya naman kayo kay Kristo. Kasi 2,000 years ago, ako hindi nga ako Bible expert, sinasabi ko 2,000 years ago, basahin nyo yung Bible. Sabi ni Pilato, sino palalayain nyo? Si Barrabas o si Jesus? O, di ba? Si Barrabas o si Jesus. Ganyan ang kwento, di ba? O ngayon, yung mga leader ng reliyon, sinulsulan yung mga tao. Sabihin nyo, si Barrabas, si Barrabas. O, sinulsulan nila yung mga tao. Baka sinuhulan pa, di ba? O, anong sinabi ng mga tao? Sinigaw nila, si Barrabas, si Barrabas. O, di ba? Pinili ng mga tao si Barrabas kasi sinulsulan ng mga pariseyo. Yun yung mga religious leader noong time ni Kristo. Pinili yung magnanakaw. Si Barrabas magnanakaw yan, di ba? Kaya, kumbaga, ang pinarusahan, yung walang kasalanan, yung si Kristo nga, di ba? Nasa Bible yan eh. Pinili ang magnanakaw. Ganyan na rin nangyayari. Sana mag-isip-isip yung mga miyembro ng Iglesia ni Kristo. Bakit ganon? Bakit pwede nyo sabihin nyo, bahala ka Sara Duterte. Kung wala kang kasalanan, di pagtanggol mo yung sarili mo sa impeachment. Kami rito, magsamba kayo kung gusto nyo. Di ba? Magsamba kayo sa reliyon nyo, walang mamamakialam sa inyo. Pero yung mag-rally kayo para sa mga Duterte, ay ibang usapan yan. Di ba? Ibang usapan yun. Talagang baboljakin kayo ng bunyog. Ang bunyog, lumalabang party list. Pero tayo kasi sa totoo, hindi tayo takot na baka hindi iboboto ng iglesia ang bunyog. Ako, lumalaban din ako provincial board member sa Lone District ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Lumalaban din po akong bukal sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Provincial board member. Lumalaban ako. Nag-file po ako ng candidacy. Pero hindi ako natatakot na ma-offend ko ang Iglesia ni Cristo. Ito totoo yung pamamahala ng Iglesia ni Cristo, niloloko nyo, yung mga miyembro nyo, nanloloko kayo ng sambayan ng Pilipino. Yan ang totoo. Yan ang sa pananaw ko. So hindi ako natatakot. Kahit hindi ako makakuha ng boto. Dahil hindi naman, ang bottom line sa bunyog, sabihin natin yung totoo. Ano yung tama? Hindi ang bunyog ay hindi politiko na dahil may mga voting block kayo na marami kayong botante. Matatakot ang mga politiko sa Iglesia ni Cristo. Precisely, kaya maraming mga politiko, sila? Ilang na ilang sila na magsalita laban dyan sa relihiyon na yan. Sa bunyog, hindi naman tayo ganun Kahit ba sino kang relihiyon ka, kung mali ang ginagawa nyo, babanggain kayo ng bunyog ni Kuleg Suleman at ng bunyog at ng mga kabunyog na naniniwala sa katotohanan. Di ba? Pasensyahan tayo. Kung si Kristo si Kristo ang katotohanan. Di sa totoo tayo. Kung relihiyon, di ba? Ganon yun mga kabunyog, mga kababayan Ako nakikita ko ibang mga politiko na ilang mag-comment. Ano pong masasabi nyo sa rally ng Iglesia ni Cristo? Yung iba mga politiko iwas ang mga sagot kasi natatakot sa Iglesia ni Cristo. Kasi may sila voting block. Di ba? Di ba? Kung ikaw namang gunggong ka, alam mo nang magnanakaw yung nakalagay sa balota na pinaboboto sa iyo ng relihiyon mo, iboboto mo magnanakaw? Alam mong mamamatay tao, alam mong walang kakayahan, iboboto mo dahil dinidikta ng relihiyon mo? Wala, anong klaseng relihiyon yan? Ikaw may konsensya ka naman na tao. At sabi ko nga, sa mga Iglesia ni Cristo, or kahit kaninong relihiyon,
Ikaw, pag gumawa kang kasamaan, kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka maiaabogado ni Manalo o kung sinong pari o pastor o ministro. Walang mag-aabogado sa iyo. Ikaw at sa harap ng Diyos. Wala. Ikaw. Kung anong ginawa mo sa mundo, ikaw mananagot sa ginawa mo. Hindi mo pwede sabihin, naloko kasi ako, San Pedro, Panginoon, di ba? Naloko ako nito nabudol-budol ako. Hindi. Baka sasabihin ni Jesus sa'yo, binigyan naman kita ng utak. Binigyan kita ng konsensya, ng puso. Alamin mo ang tama't mali alam mong mali, ginawa mo. Pwede sabihin mo, nabudol kasi ko ni ministro Pinagrally kami Diba? Hindi ganun yun Hindi ganun yun Kung alam mong mali, mali, wag mong gawin yun. Kahit sinong nagsabi sa'yo, mali nga diba? Ako hindi ako Bible expert. At hindi ako nangangaral dito ng relihiyon. Nangangaral lang ako ng common sense, practical. Practical. Nakita, itong Iglesia ni Cristo, nakita nyo naman, si Duterte, minura nga ang Diyos Di naman kayo nag-react, minura ni Duterte ang Diyos. Pumapatay si Duterte ng tao. At yung mga kwento nila Matubato, Las Cañas, involved sa droga. Sindikato ng droga, tumatanggap ng pera galing sa droga. Si Duterte, si Sara, may bank account. Baliwala ba sa Iglesia ni Cristo yon? Binabastos ni Sara Duterte yung Quadcom. Si Rodrigo Duterte, pinapasok ang pogo. Sindikatong inject, may torture, may kidnapping, sugal, lumaganap ang sugal, scamming, scam. Mga manluloko sa mga text, sa mga cellphone, dahil sa mga pogo yan. May torture, may kidnapping, may mga illegal immigration, meron pang mga pinapatay. Dahil sa pogo. Iba pa yung issue ng korupsyon, patayan. Isipin mo, yan ba'y hindi man lang nakita ng Iglesia ni Cristo? Pambira. Ano kaya masasabi ni Cristo sa inyo? Yun Yun. Ay, sabi lang natin dito, hayaan natin gumawalo ang proseso ng batas. Impeachment. Bakit magrarally kayo para harangin ang impeachment? Para saan? Para i-pressure nila ang mga congressman na huwag pumirma dyan. Matatakot ang maraming congressman. Kasi makikita nila, baka hindi sila suporta ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Ganyan ang nila Di ba? Ilan bang congressman ang maninindigan sa tama? Buti kung mabunyog yan. Tayo sa bunyog, malakas loob natin Bakit? Naniniwala tayo. Iboboto tayo ng tao kasi tayo yung nagsasabi ng totoo. Tayo yung nagsasabi ng mabuti. Handa tayo ipaglaban kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Kumpiyansa tayo na kahit wala tayong pera, wala tayong relihiyon, wala mga politiko, naniniwala tayo, maraming tao na may konsensya na pipiliin niyang mabuti ang tama. Kaya lumalaban ang bunyog Hindi tayo natatakot na bumatikos kung alam nating mali. Di ba? Iglesia ni Cristo. Ako nga dapat, bubulahin ko kayo Kasi kandidato din akong bukal sa City of San Jose del Monte. Sigurado ako, pag napanood tayo ng Iglesia ni Cristo dito, hindi na ako iboboto. Binabanatan ko yung mga hudas na tagapamahala di ba? Hudas naman talaga tatanggapin ko yun. Kung yun ang kapalit ng pagsasabi ng totoo, wala akong magagawa. At hindi ako mambobola. Hindi naman ako politiko na trapo Ino-offer ko ang sarili ko, ang bunyog, para maglingkod sa bayan, gamit ang katotohanan, yung kabutihan ng bayan. Gusto ng bunyog, katarungan para sa mga biktima ng patayan ni Duterte. Nagpapatay si Duterte ng tao. So, katarungan. Kasi nung panahon niya, lahat takot ngayon, kahit pa paano, merong pag-asa na may katarungan. Binabayaran ng buhay ng tao, pera. Galing pa sa pogo yung iba. Nabulgar yan at ang nagtestimonya dyan, mga malalapit kay Duterte. Katarungan. Tapos sila Polong Duterte, sila Michael Yang pala, sila Man Scarpio pala. Ang involved sa droga, sila Michael Yang, economic advisor ni Duterte. Ang mga Duterte tumatanggap ng pera galing sa droga.
Si Sara Duterte, naglulustay ng pera. Sila Bongo, may mga ginawang pagnanakaw sa panahon ng COVID. Habang naghihirap ang tao, ninanakaw ang pondo sa COVID. Di ba? Sila Bongo, yung mga Parmali, mga contractor nila. Ang daming, o di ba? Kailangan sabihin sa tao yan. O, ngayon, matatakot ba ang bunyog? Magsalita? Hindi po. Yan ang maganda sa atin, mga kabunyog. Hindi tayo natatakot na banggain, basta mali. Kung tayo'y tatanggapin ng tao, iboboto ng tao dahil naniniwala tayong ang tao ay may konsensya. Diba? Ang bunyog walang pera, walang malaking politiko. Basta tayo kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Diba? Hindi tayo natatakot. Hindi tayo pwedeng anuin na mga kagaya ng mga reliyon ng Iglesia ni Cristo na kapag binanatan mo ay hindi kayo boboto. Di ba? Hindi tayo natatakot dyan. At sana, ganun din yung ibang mga politiko na manindigan sila para sa bayan, para sa katotohanan. Hindi para sa personal nilang ambisyon. Di ba? Kaya hindi natin isusuko ang prinsipyo natin para lang manalo o makakuha ng boto. Sa inyo na yan. Ha? Inyo na. Iboto nyo na yung mga party list na mga tiwali. Hindi. Ang bunyog, maliwanag tayo. Bunyog party list, di ba? Number 87. Iboto natin kung alam, di ba? Tayo sa totoo. Kasuhan mo, sabi ni Eranista. May kaso na, Eranista Rio. May kaso na nga sa ICC eh. At pinare-rekomendahan na ng kaso. I-impeach nga eh, di ba? Ernesto hindi lang kakasuhan, i-impeach muna si Sara Duterte. Ayun nga lang, impeachment, pinoprotektahan nyo, kaso pa kaya. Di ba, LB David, tama po kayo, Sir Kuleg, salamat ha. Sabi ni Renato Puentes, sige magsipag kayo sa paninira. Ano paninira dyan, Renato Puentes? Yung bang pogo, paninira? Sige nga, Renato Puentes. Yung pagpasok ng pogo dito, sino nagpapasok? Di ba si Duterte, ang kanyang bagma, si Roque ang kanyang tauhan dyan. Si Alice Gubo, di ba peking Pilipino, nabukin yung sindikatong Pogo, Duterte. Michael Yang. Ano paninira dyan? Yung mga patayan, paninira ba yun? Libu-libu na matay, paninira? Talagang mga kayo kampon kayo ni Barabas di ba? Ano paninira dyan, Adonis Subing-Sibing Dayon, puro paninira daw. Baka kayo hindi paninira, nasira ang tuktok nyo, nasira konsensya nyo. Di ba, Abel Padilla Crisostomo, true, salamat Abel, di ba? Yung mga Dutards kasi dito, hindi matanggap di ba? Tayo, tignan nyo tayo. Wala naman tayong paninira, lahat ng issue, droga. Kaya nga ayaw nila Sara sa impeachment Kasi pag nasa impeachment court, ipapatawag yung bank account. Ipapasabpi na ng dokumento, si Risa Hontiveros, ipapasabpi na dusistecom niya yung bank account sa BPI. Yung pinagdedeposituhan ng pera galing sa drug lord. Paano yan ngayon? Ebidensya yon, paninira ba yon? Bank document yun. Sige nga mga Dutards, handa nyo bang harapin yon? Yung mga bank manager at pinatawag na yung bank document, nagdedeposito ng pera yung drug lord, nakapangalan kay Duterte, kay Hanilet Abencena, kay Pulong Duterte, kay Sara Zimmerman Duterte, nandun Paninira ba yun? Yung sinabi ni Garma, tao ni Garma yan yung sinabi ni Garma, si Garma, tao ni Duterte. Sabi nga ni Montulpo, na kaibigan ni Duterte, si Garma, tsaka si Duterte, magsyota. Ibig sabihin, close talaga. Paninira ba yun? Yung mga inutos ni Duterte na pagpatay dun sa mga bilanggo, mismo nagtestimonya yung yung tao ni Duterte na di ba ang daming mga testigo. Paninira ba yan? Yung mga sinasabi dyan sa magnetic lifter ng mga shabu-shabu na nakakalusot sa custom, napakanapala nila Michael Yang, nila Polong Duterte. Drugs yan, patayan, pogo, paglulustay sa pera ng bayan. Paninira ba yung peking resibo galing kay Sara? Yung mga DepEd official, nagkumanta na. Nakakatanggap kami ng envelope galing kay Sara, panunuhol. Wini-withdraw yung confidential fund, bagbag, 150 million, 100 million kada withdrawal
Oh, buti sana kung piso-piso wini-withdraw. Limpak-limpak na salapi. Ayan ang mga tao eh. Nagte-testimonya eh. Yan lahat. Officially, makukuha yan ng impeachment court kasi nakuha na yan ng Quadcom eh. Madadagdagan pa. Ebidensya ba kanyo? Proseso. Sabi nyo, kailangan ebidensya. Nandyan ebidensya. Sabi ng mga dutards, dapat tamang proseso. Eto, proseso, impeachment. Oh, proseso. Oh, ayaw nyo ng proseso. Sabi naman nyo, paninira. Anong hindi paninira sa inyo? Ha? O, parang kibuloy lang yan eh. Nagtago sa lungga niya, nahuli din. O, paninira ba yon? Sabi ng mga batang babae, then, nire-rape kami niyan, ginagahasa. O, nakita ng pulis, yung kwarto ni Kibuloy, na advisor ni Duterte, best friend ni Duterte, yung kwarto ni Kibuloy, katabi nun, mga kwarto ng babae. O physical yun. Paano paninira yun? Yung mga testimonya ng mga dating alagad ni Kibuloy, paninira ba yun? At si Kibuloy, pinoprotektahan ni Duterte. Sige. Anong paninira? Walang paninira. O ngayon, yung Iglesia ni Cristo, nagrally para kay Duterte. Hindi ang paninira. Dahil sinabi ng Iglesia, kami, na-influensyahan kami kasi sabi ni Marcos, wag i-impeach si Sara. So sila, maliwalag sinabi ng Iglesia, hindi sila sang-ayon sa impeachment ni Sara kasi sinasang-ayunan nila si Marcos. O, di ba? Ang liwanag, politika. So, anong peace dyan? Ngayon, binabalubaluktot nila. Sinabi nyo na nung una eh. Ayaw nyo i-impeach si Sara Duterte. O, hindi para pure peace yan. Hindi yan peace. Para yan sa piste. O, di ba? Ang liwanag eh. Oh, kaya si Kulex Soliman malupit sa katotohanan, matapang magsalita kasi totoo, sinasabi ko. Totoo, narinig ng taong bayan yan. Si Duterte, minura ang Diyos. O, paninira ba yun? Di ba mga Dutards? O, di ba nung minura ni Duterte ang Diyos, palakpakan kayo? O. Wala eh. Wala talagang mga naabo yung mga utak nyo eh. Para kayong Iglesia ni Cristo. Oh, mga Iglesia ni Cristo, nasa na konsensya, at least yung pamamahala. Ang mga miyembro, siguro sumusunod yan, maraming mga miyembro Iglesia. Narinig ko iba, hindi daw sang-ayon sa ginawa ng kanilang pamamahala. O yun. Saludo tayo doon, nakokonsensya sila. Tama yun eh. Basta pairali natin yung tama, di ba? Legend J. Villarin. Malabo na rin ang impeachment kasi ginagawa tayong tanga, pumapayag tayo, mukha, tanga. Bakit hindi ma-impeach ang Vice President? Tignan po natin yan. Kasi pag nag-impeachment na yan, makikita ng taong bayan ng ebidensya, may pe-pressure ang mga senador. Lalo po yung bank account na galing sa drug lord. Yon ang pinaka magbabaon sa Duterte dyan eh. Yung bank account na drug lord ang nagdedeposito na tinatanggap ni Duterte, ni Sara, ni Rodrigo, ni Pulong. Ipatatawag po ng Senado yung bank manager. Ipatatawag yung dokumento. Papasampi na yun. O, di ba? Parang erap din yan eh. O, mapapahiya ngayon yung mga senador pag nakita ng taong bayan, yun naman pala eh. Drug lord. Involved pala sa droga itong si Sara Duterte, itong si Rodrigo. Dapat lang talaga ma-impeach yan. Bukod pa yung mga peking resibo sa confidential fund. Ipapatawag yung Mary Grace Piatos. Mauobliga sila ngayon. Bakit hindi mo ma-produce yung Mary Grace Piatos na yan? Ba't ka nanlolo ko, di ba? O, ganun yun eh. O, sa tama tayo, Bunyog, sabi ni Gulberto Balane Ibanez. Salamat ha. Oo, sa tama lang tayo, Kabunyog. Ricky Naba, magkaiba yung batas ng lupa at ibang batas ng langit. O, totoo naman yun. Pero ano man ang ano niyan, siyempre yung batas sa lupa dapat yung fair naman sa lahat, makatarungan, di ba? O, June Kabinbin, Kabunyog June Kabinbin. Good evening Sir Kulex, kita-kits na lang tayo, tuloy ang laban. O, January 18, impeach Sara Angel de la Guardia. O, nandiyan pala si Angel de la Guardia. Dapat pagbayaran ang mga nagkasala sa taong bayan, sabi ni Evelyn Wailan. Tama, total, tayo naman, sinabi ba natin, pag inimpeach si Sara, bibitayin agad. Hindi naman ganun eh. Ang sabi natin, tatanggalin sa pwesto. May abogado si Sara, pwede siyang ipagtanggol eh. May karapatan si Sara Duterte na ipagtanggol ang sarili niya. Kumuha siyang abogado.
Si Marcobeta kung gusto niya, o si Harry Roque kung lalabas sa salungga. Pwedeng kunin ni Sara Duterte yan eh. Si Marcobeta, si Harry Roque, si Panelo. O, di kunin niyang abogado yung mga yan. O sino pang gusto niyang makong abogado? O, si Vic Rodriguez. O, di ba, bumalimbing si Vic Rodriguez. Pero, kailangan niya harapin yan. Di ba? Kung wala kang kasalanan, di pabor sa'yo yan eh. O, di, mapapahiya. O, kita nyo na, pinagbintangan nyo, wala palang kasalanan. O, totoo pala yung Mary Grace Piatos eh. Totoo pala itong si Nova. Itong si Chippy McDonald. O, pakita mong totoong tao yan. Di ba? Kung may Mary Grace Piatos, di ba? Pag mapakita mo yan, di pahiya tayo. Eh kung walang ganyan, talagang magnanakaw ka, Sara Duterte ka. Hindi niya yan may iwasan. O itong bank account, pag sinabi ng BPI manager, siya naman po talaga nag-open ito. Tao naman, sila naman talaga to eh. Sila nagpupunta sa bangko. O, di ba? O, itong pera na to, tinatransfer dito, di ba? Dokumento yun eh. Ano ba yun? Madedenay ba na Duterte yun? Na talagang tumatanggap sila ng pera galing sa drug lord? Hindi pwedeng magsinungaling eh. O, di ba? Makakabunyog. Napakaliwanag naman yan eh. O, si Digong ang nagpresenta ng abogado sa anak niyang lustay ng pera ng bayan, sabi ni Daxi Ortega. O yun naman pala, tama ka dyan, Dak eh. Sabi nga ni Digonyo, siya daw mag-aabogado sa anak niya. Di sige. Abogado mo ang anak mo sa Senado, maganda. Bahala ka sa buhay mo. At tayo naman fair eh. Sige, magpaliwanag kayo dyan. Tignan lang natin, di ba? Kung di kayo mag-isa dyan, di ba? Kasi may mga private prosecutor din dyan. Di ba? Ganun yan. Alvin Ibasco, Baguio, kultong INC, puro demonyo kasapi. Hindi naman puro demonyo. Yung iba naman dyan, pipilitan sumunod eh. In fairness naman. Ako naman, hindi ko dinedemonize yung mga kasapi Hindi po. At sinasabi ko nga, kung religion lang yan religious activity, no comment ako kasi religion, ginagalang natin. Pero political activity yan eh. Pinili nyo, sumausaw kayo sa politika, karapatan nyo yan, so karapatan din natin, mambatikos, mag-criticize, di ba? Politika, pinasok nyo eh. Karapatan nyo yan, totoo yan. Pero, ano kayo dyan, mabobolja kayo dyan, mga Iglesia ni Cristo, di ba? Criselda Boses Burata, gandang gabi po, Sir Kulex, mabuhay ang bunyog. Salamat, Criselda Boses Burata. Cristeta Dantes Gonzales, good evening po, sir. Salamat. Lawrence Onyok Tabidad Jr. These accomplishments are attributed. Ito naman si Lawrence nag-comment ka na rin lang, yung copy-paste pa. Troll yata ito. Dapat naman yung sarilong utak nyo, hindi naman yung copy-paste, di ba? Ilang beses ko nang yan nabasa yan di ba? Impeach Tambalustay, sabi ni Rolando Capellan Manangat. Salamat. Basahin ko yung mga comment nyo Nenet Soriano, ang lahat ng senador na ayaw i-impeach si Sara ay huwag iboto pag dumating na ang pagtatapos nila sa Senado sa 2025 at 2028, abangan, wag na sila iboto lahat ng tiwali. Sabi ni Nenet Soriano. Sir Jimmy De Vera, nasan ka na ba, Sir Jimmy De Vera, Congratulations po sa mga kabunyog, Nag-meeting kami dyan sa Laguna. Nagkita-kita mo ang mga leader ng bunyog sa buong Pilipinas. Steve Tandoy, good evening kabunyog. Salamat Steve Tandoy, Dennis Bertillo, tama ka kabunyog. Kulex, huwag tayong matakot kung ayaw tayong iboto ng INC basta tayong bunyog para sa katotohanan. Eksakto. Hindi tayo iiwas sa katotohanan or magsisinungaling or mambobola para lang makakuha ng boto. Hindi naman tayo trapo. Ang bunyog, katotohanan. Kaya iboto tayo o hindi, ang mahalaga, pinaglalaban natin yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Kaya nga sabi ng bunyog, kapag mali at tiwali, nilalabanan. Pero kapag tama at para sa interes ng bayan, ipinaglalaban. Di ba? Ganon yun, di ba? Sir Kulex, tama ka. Salamat, Sopio Cardenas. Kaya tulungan niyo po ang bunyog, Tulungan niyo ang bunyog. Bunyog Party List number 87. Lawrence Mendoza, good PM, Sir Kulex. Ramon Lekin, kabunyog natin sa Caloocan.
Basta tuloy sa January 18, impeach Sara. Salamat, Ramon Lekin. Sana kayo dyan sa Barangay 175, makapag-aya kayo ng mga tao dyan na sasama sa ano, no? Yung mga bawat Pilipino na gusto nang naniniwala, na gusto nang i-impeach, sipain sa pwesto si Sara Duterte, pumunta po kayo January 18, 1 p.m. sa EDSA PPM, di ba? Open po yan sa lahat ng Pilipino, regardless of political color. Basta ang issue natin, i-impeach si Sara Duterte. Suportahan ang impeachment ni Sara Duterte. Open sa lahat yan. Ha? Mga didipwet, ibasura natin, mabuhay tayo bunyog, sabi ni Owen Santos, di ba? Paul Basal, sang-ayon ako sa inyo. Salamat Paul Basol. Taga-sang ka ba Paul Basol? Ano ha? Salamat. Tulungan niyang bunyog party list ha. O Moises Rodriguez Jr. Good eve ka bunyog. Impeach na yan. O di ba? O di ba Moises, di ba? O Ramon Mesa Rase, impeach na yan para wala nang gulo pa. Sabi ni Ramon Mesa Rase. Jappy Arante Peñalosa, nanonood from Cebu City. Si Pupi Kopi, susuki natin to, no? Tuloy ang laban, Kakulex, bunyog pagkakaisa. Salamat, Pip. Para sa katotohanan, Papi Kopi, ha? Salamat, ha? O, Manding Quintana, kulto talaga ang iglesia ni Manalo, kawawa miyembro, para mga robot sumusunod sa mali. Di ba? Sa utos ng ministrong kampi sa magnanakaw. Sabi ni Manding Quintana. O, yung mga comment nyo, binabasa ko yan eh. O. Siyempre, Jim Will Hungko, tama po kayo sir, salamat. Robert Sinitram, Kabunyog Kulex, wala pong paninira ang sinasabi nyo. Lahat ay totoo. Siyang tunay po ha. Kabunyog Roberto Sinitram, wala. Kaya tayo, nung nakita natin pagmumukha ni Bongo, Philip Salvador, si Mocha Uson, sino pa yung nandun? Si Robin Padilla, si Bato, ay sabi ko, wala na to. Talagang, tapos nagsalita pa si Marco Beta. Sabi ko, talagang, rally to ng mga para sa kay Duterte, di ba? Obvious na obvious yun, di ba? Ferdinand Caballes, impeach Sara, good PM, Sir Kulex. Louis Abapo Gonzales, mabuhay ang bunyog, impeach Sara. Eric Conquilla, impeach Sara. Di ba? Basta naniniwala sa dapat i-impeach si Sara. January 18, magkita-kita tayo. Bert Kaliw, saludo ako sa iyo, Sir Kulex, mabuhay ka. Bunyog, salamat po ha. Suportahan nyo si Kulex Suliman, lumalabang board member sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Provincial board member po. Ha? Wala tayong pera, pero meron tayong prinsipyo. May pag-aangad tayo ng kabutihan ng bayan. At syempre, Bunyog Party List number 87. Impeachment to pusit now, sabi ni Abner Rentoria. Salamat, Abner Rentoria. Si Celes Esak Gabagay. Good evening, Sir Kulex. Mga suki natin to. Sir Jimmy De Vera, Sir Arcel Anyes. Alam ko nanonood kayo, no? Sir Jun Labandero ng Mindoro Oriental, Calapan Oriental, Mindoro. Binabati kita, Sir Jun Labandero. Sana nanonood ka, ha? Delia Landagan, no to Duterte. In politics, yes to impeachment of corrupt and irrelevant Tambalustay, Sara. Binabati ko pala si Noli ng Tayuman. Salamat Noli Di Guzman sa iyong donation ng mineral water. Pwede kasi kayo mag-donate mga kabunyog no? Sa ating pagkilos sa January 18, pambili ng mineral water, ano man pwede, pambili ng tinapay. Ha? Pwede po kayo mag-donate para sa January 18 na rally natin. Any amount po. Kung wala naman, okay lang. Basta voluntary yan. Bukal sa puso. Galing sa puso na pagtulong sa ating gagawing pagkilo sa January 18. Impeach Sara rally. Ngayon, kung wala man, okay lang yan. Ipagdasal nyo po ang bunyog, di ba? Ipagdasal nyo, maging matagumpay ang ating pagkilos. Mapayapa, pero matapang na pagkilos. Mapayapa, di ba? Ben Barilon, God bless, salamat. Ang ating GCash ay Eduardo Rosales. GCash po yan ng National Treasurer ng Bunyog. Zero na, ano bang GCash niya, Kuya Edward, na wala akong kopya rito, hindi ko kabisado. Pero i-PM nyo na lang si Kulex Soliman sa Facebook para i-forward ko po yung GCash account ng Bunyog. Tulungan nyo, any amount, pwede yan.
Oh, itulungan po natin ang bunyog, no? Walang pera ang bunyog, eh. Good PM, Kulex from GMA Cavite. Ba, si Karomi Olmedo, nandiyan pala, no? Kita-kita tayo, Karomi Olmedo, ha? January 18. Andeng, mga mababa rating ng senador na nagpunta sa rally, uhaw sa boto ng mga uto-utong kambing ni Manalo. Kambing ni Manalo. Wag naman. Ako, hindi man ako against sa mga kasapi. Yung iba nga dyan, napipilitan lang. Minsan, ano, di ba? Yung iba, talagang naloko lang. Ako naman, more on sa pamamahala, eh. Kasi yung mga namamahala sa Iglesia ni Cristo, yun naman ang nagdidesisyon, di ba? So, ako naman, kung religion lang, nire-respeto natin, eh, di ba? Oh. Pero kung politika na, ibang usapan na yan, di ba? Go, 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 impeach Sara Piato, sabi ni Pablito Cam, di ba? Maraming salamat, no? Hanggang dito na lang ang ating vlog. Elisa Felix Divina, maraming salamat. Kita-kita tayo sa January 18. Manolo Olarte, choppy-choppy ka, Kabunyog Kulex. Choppy-choppy ba ako? Mahina ba signal ko? Oh. Maliwanag na INC ay bayaran ng mga tropang politiko, sabi ni Orly Panganiban. Joseph Aldrin Garcia, nanonood. Oh, ayan na, binabasa ko. Gary Bacares, mga DDS, galit na galit kay BBM. Binoto naman nila yung, nag-scroll na po, hindi ko natapos. Fred Mercy, Lucena Albona, wala yan sa rally ng DDS. Wala yung rally ng DDS, no? O, Ray Bernaldez, isama mo pa si Kokoy Villamin. Oo. Nasa peking resibo rin yan. Ayan, Kokoy Villamin na yan, di ba? O, Arthur Abiub Johnson, nandyan na, no? O, Joselito, Juancho Medrano, Kulex para sa mga sira ang utak. Salamat po sa mga comment nyo. Nag-i-scroll up kasi, no? Ronnie Altamia, mga walang prinsipyo, bayaran lang ang kanilang pinuno. Rally naman sila, walang pagkakaiba yan sa Kibuloy, sabi ni Ronnie Altamia. Oo. Nakukumpara nyo yung rally ng Iglesia kay Kibuloy, eh, no? Oo. Hanggang dito na lang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Ihabol natin, sabi ni Andeng. Sir Kulex, sana sa West Philippine Sea, nag-peace rally, mga INC, gusto pala ng kapayapaan. Good evening po, Sir Kulex, watching from Japan. Josie Matsumoto po. Salamat, kabunyog Josie Matsumoto ng Japan. Saan po kayo sa Japan, ha? Kukontakin kayo nila kabunyog Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, ha? Sila Ma'am Ina de la Cruz, kukontakin po kayo. Ma'am Josie Matsumoto, saan po kayo sa Japan, ano? Edwin Bulson, musta na kayo lahat watching in Florida? Salamat po, no? Roderick, anong pangalan mo, Roderick? Roderick, teka, sana mahuli ko yung ano, eh. Teka lang. Roderick Pasolohan, mabuhay ang bunyog. Edwin Buwison, musta kayo lahat watching in Florida? Robert Avery Bulyag, kunwari lang yung peace rally yan para maisog pala. Parang maisog ba? Ricky Naba, ingat mga kabunyog. Sige po, Tokyo po ako. Salamat po, Ma'am Josie, ha. Tokyo pala kayo. Louie Abapo Gonzales, watching from Mindanao. Salamat. Salamat. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Ma'am Delia Landagan from Tokyo. Ba, ang daming nanonood sa atin sa Tokyo, Japan, ha? Arigato. Arigato. Ice Temas. Tama ba yung aking Nihongo, no? Ma'am Delia Landagan at si Mama Josie ng Tokyo, Japan. Kukontakin kayo ni Ma'am Ina de la Cruz ng Bunyog, Japan, ano? Marami tayong kabunyog dyan sa Japan. Tuloy ang laban, mga kabunyog. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.